colony ng United Kingdom dati? Yes. Alam niyo po ba? Sino nakakaalam? Nabasa ko sa Nabasa? Ngayon na. Ha? Ngayon na. Ngayon na. Ako, bago lang din. Akala ko nga din ay nagkataon lang na ano. Although may idea ako na kaya nagkaroon ng English language sa US kasi ang mga taga-England ang nagpunta doon. Pero lately ko lang talaga nalaman na ang US pala ay colony ng UK. Naintindihan niyo ba yung salitang colony? Yes. At least naman, baka colony ako ng colony, hindi nyo naintindihan. Okay, ang topic na isi-share ko sa inyo ngayon ay Kingdom of Heaven on Earth. Posible ba ito? Ang paghahari daw ng kalangitan, ang Kingdom of Heaven ay nasa sanlibutan. Pwede mangyari? Yes. Okay. Mukhang imposible ata, Pastor. Alam nyo kasi, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, nandito ba tayo ngayon? Nandito pa rin tayo. Nandito pa rin tayo. Sabi ng Lord kay Adan at Eva, go and multiply. So hindi porkit hindi sila nagkasala, hindi tayo maipanganak. So nagkasala man sila o hindi, maipanganak pa rin tayo. Kaya nga sabi niya, go and multiply. Klaro? Pero ang kagandahan, kung hindi sana nagkasala si Adan, nanatili tayo sa paraiso ngayon. Masabi mo bang ang mundong tinitirhan mo ngayon ay paraiso? Masabi mo ba na ikaw ay nasa Kingdom of Heaven? Yes. Maybe, kung siguro maganda yung relasyon mo sa Lord, parang nasa heaven ka. Di ba? Parang pag nag-LBM nga kayo, pag hirap ka maghanap ng toilet, tapos bigla ka nakakita ng toilet, feeling mo, lupa man ay langit na rin. Bakit kasi? Ang langit ay hindi basta-basta lugar, kundi ito ay isang katayuan. Nasusundan. So kung kahit nandito ka sa mundong ito, kung ang katatayuan mo ay pinagharian ka ng Diyos, nasa langit ka rin. Nasusundan. Okay, so yan ang titingnan natin. Kasi nga, when we say a colony, it is a replica of the home country. Ano ba? Paano ba Tagalogin ang replica? Naintindihan naman siguro niyo replica kasi sa Pilipinas, mahilig sa imitation, mahilig sa replica. Hindi ito original, peke ito, pero kahawig doon sa original. So, kung ang Kingdom of Heaven nasa heavenly realms, hindi nakikita, ang visible world ay replica ito doon sa hindi nakikita. Example, nakukuha nyo. Konting illustration pa. Ang Kenya, palibasa kasi galing ako ng Kenya last year, hindi ito ang Kenya ay hindi United Kingdom, pero replica siya ng United Kingdom kasi colony siya ng United Kingdom. Ang mga tao doon, yung mag-Amerikana sila, ordinary lang sa kanila yon. Sa Pilipinas, hindi kasi tayo colony ng UK. Pag nag-Amerikana, anong okasyon? May kasalan? Sa kanila, ordinary araw, naka-Amerikana. Nakapamburon. Ang salita nila, English. Na, pag-Englishin mo nga ang taga-Kenya, fluent sila mag-English. Palibhasa kasi, ini-encourage ng United Kingdom yan, doon sa colony nila, na matuto silang English. Ang kanilang national language, dalawa. English at saka yung local ng Kenya. Nasusundan. So, sa maraming bagay, replika ang Kenya, ang colony sa original. Nasusundan. Okay, mag-alala, kakain na tayo. So, when God created the earth and human being, the earth was Kingdom of Heaven's colony. Yes. Okay, bigyan ko kayo ng idea. Naalala niyo yung sinasabi ko na bakit sinabi ng Galatians chapter 4 verse 4 na when the fullness of time God sent His Son? Ilang libong taon pa ang binilang bago ipinadala ang bugtong na anak? Naalala niyo kung anong dahilan doon? Bakit nga ulit? Alin Pastor? Bakit ilang libong taon pa ang inintay ng Diyos Ama para ipadala ang kanyang anak? Kasi sabi nga ng Galatians 4:4, when the fullness of time had come, God sent His Son. Bakit hindi niya pinadala sa panahon ni Moses? Bakit hindi niya ipinadala sa panahon ni Noah?
Naalala nyo? Dahil yung iniintay niya pastor yung panahon ng mga Romans dahil Yes, paano very good. Yan ang gusto ko sa'yo eh. naalala ko na. Kasi nung sinabi ng Lord na seek ye first the kingdom of God, hindi natin maintindihan yon kung wala tayong idea sa colony ng Romans. Ang Roman colonization kasi, replika ito, kakaya ito ng kingdom of heaven. Ang ginagawa ng mga Romans, halimbawa kung ito yung colony, palagay na lang natin na ang UK ay colony ng Rome, ang gagawin ng Rome, lulusubin niya itong UK, maglalagay siya ng governor dyan, and then, yung governor, yun yung magtuturo sa tao para yung gusto ng emperor ng Rome ay ma-implement sa colony. Maliwanag. Hindi niya kukunin yung mga tao doon, hindi aalisin sa colony at dadalhin ng Rome, kundi iiwanan niya sa lugar, tuturuan lang niyang mamuhay ng naayon sa emperor. Ganun din, ang kingdom of heaven, inilagay ng Diyos ang tao sa lupa, hindi ang tao para sa langit. Naalala niyo? Na ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para sa langit. Ang langit hindi natin tirahan at hindi tayo pupunta ng langit. Naalala niyo ulit. Kasi nga, ang sabi ng Bible, ang kalangitan ay nilikha ng Diyos at pinagharian niya, but the earth, He gave it to man. Akala ko ba, Pastor, pag namatay ako, pupunta ako ng langit. Remember that langit ay isang state, hindi lugar. At saka, sabi ng Revelation chapter 21, there will be new heavens and new earth. Saan ka titira? Sa tingin mo sa langit? New Earth. No, sa new earth New ka Earth. titira. New Earth. Ang itinuturo lang kasi ng relihiyon, pupunta tayo ng langit. No, ang sabi ng Biblia, inilagay ng Diyos ang tao sa sanlibutan para pagharian ng sanlibutan. Maliwanag ba? Okay, linawin mo pa yan, medyo. Nabanggit ko na yan sa kakaiba na naman ito. Ano ito? Okay, so, ang main idea nga ng colonization as represented by the Roman Empire or Roman Empire, leave the indigenous people of the land. Hindi tayo inalis ng Diyos. Sabi nga nila, bait-bait mo naman, sana kunin ka na ng Diyos. Hindi porkit mabait ka, kinuha ka na ng Diyos or kukunin ka na para pupuntang langit. Gusto ng Diyos, pag bumait ka, ayon ka na sa kalooban niya, maghari ka, maka-influensya ka dito. Maliwanag. Then, a governor from the home country is residing in the colony. Sino yung governor na tinutukoy doon? Mamaya, alam pong mga tingin nyo sa akin, either hindi nyo naintindihan or nakatingin sa pagkain. Ang job ng governor is to teach the people the culture of the homeland. Gets? Okay, so yun yung main idea ng colonization. Ang differences between earthly and kingdom of heaven colonization, halimbawa na nga, ang Rome dati, ang colony ba ng Rome limited sa isang lugar? Hindi. Marami silang lugar na nilulusob, kapag na-overcome na nila yung lugar, magiging under na sila ng Rome. Pero mag-iiwan ang Rome ng governor doon. Ang governor, yun yung magtuturo sa pananalita, sa pag-iisip, sa pananamit. Yung kultura ba, yun yung ituturo ng governor doon. Nasusundan. Okay? The territory of earth was created by the home country rather than taken by force. Ang kaibahan ng mga earthly colonization, kagaya ng Rome o ng UK sa US, kailangang matalo nila yung isang lugar bago nila magiging colony. Hindi na tayo lalayo. Sa Pilipinas, may kadibati kasi ako ng Muslim or salitan daw ng puro-puro. Sabi ko sa kanya, bakit ka tumalikod? Kasi dati daw siyang protestante. Sagutin ba naman ako daw ang tumalikod. Tayo daw ang tumalikod. Kasi ang mga Pilipino, bago dumating ang mga katsila, mga Muslim. Kaya nga daw si Lapu-Lapu nakipaglaban sa mga Muslim. Sa mga katsila. Nasusundan.
Hindi yan ang topic ko. Ang point ko lang doon, kung hindi nila masakop yung isang lugar, hindi nila pwedeng maging colony. Ipaglaban talaga. Kaya nga, hindi lang si Lapu-Lapu, andyan pa si Daguhoy ng Bohol. Oh, kumpiyansa kayo sa taga-Bohol, matapang ang taga-Bohol. Ang point ko lang doon, hanggat hindi mo nasakop, hindi mo maging colony ang isang lugar. Ang kaibahan, sa Kingdom of Heaven, hindi niya kailangang sakupin kasi wala pang nakatira, pero dinisign niya ang tao na ilagay doon. Klaro? Okay? There were no inhabitants on earth at first. The original inhabitants were not a different culture from the home country, but were actually the offspring of the king himself. Klaro ba? Klaro? Eh kung klaro na, hindi ko na ipaliwanag. Maliwanag na eh. Hebrew word, okay? Ito, isang example pa, ano? Kung si Brother Roddy, ang governor ng UK, ilalagay ka sa US kasi colony dati ng UK ang US, ikaw ang magtuturo ng mga tao doon para yung lifestyle, kultura ng UK ay maging kultura ng US. Nasusundan ba? Kaso lang, hindi ka taga roon. Taga UK ka para maintindihan mo ang kultura ng UK. Nasusundan mo? Ganon din, nung naglagay ng governor ang Diyos, ang inilagay niya walang iba kundi ang espiritu niya para yung tao maintindihan niya ang kultura, ang pag-iisip, ang pananalita, ang kalooban ng Diyos. Kasi kung wala yung espiritu, hindi talaga makapamuhay. Kahit si Adan at si Eva, hindi makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Nasusundan. Okay, ganito ang nangyari. Sabi ng verse 26, God created man in His own image and likeness. Sabi ng ibang mga pilosopo, ang Diyos pala may reproductive organ. Kasi sabi nga dito God created man in His own image and likeness. Mga pilosopo yon. Ang Hebrew word ng salitang image ay ganere. Silem, ibig sabihin, image in the essential nature. So hindi literal, kaya nga sabi ng Ephesians chapter 4 verse 23 and 24, nilikha tayo ayon sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Hindi literal or physical na pagmumukha. Nasusundan. Ang Hebrew word pa ng likeness ay demuth, ang ibig sabihin, the original after a thing is pattern. Susundan ba? So, ang pagkalikha ng Diyos, inilikha niya tayo na ayon doon sa essential nature niya. Hindi sa pagsabihin, baka magtalo-talo pa, ang Diyos ba itim, ang Diyos ba puti, ang Diyos ba brown. Hindi yan ang essential nature, yung kabanalan nga at katuwiran. Kaya nga sabi dito, ang demuth ay original after a thing is pattern. So, kung si Lord ang original, nakapattern tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin yan? We were designed like God, to act like God, to speak like God, to live like God. Nangyayari ba? Hindi. Sa panahon ni Adan at ni Eva, nangyayari yon. Kaya nga, ang topic natin ay Kingdom of Heaven on Earth. Kailan nawala yung Kingdom of Heaven on Earth? Nung magkasala sila. Okay, nung magkasala. So, balik muna tayo sa What people create, express, or build is usually a reflection of their Kasi personalities and hindi ka outlook. Ay, hindi siya Manuel. Susundan niyo ba Ito yung po, mas meron. nasabi ko? Ulitin ko ha. Yeah, What people create, express, or build is usually a reflection of their personalities and outlook. Example na lang. Si Brother Bobby, medyo linya niya talaga ang pagiging photographer. Kapag gumagawa siya ng design, outlook daw yon ng kanyang personality. Nasusundan ba? Hindi lang sa photographer, kundi doon sa mga yung nagpipaint. Artist. Okay, doon sa mga artist. Doon sa mga artist, yung kanilang pinipaint, ano yon? Naglalarawan yun kung anong pag-iisip meron sila, anong pagkataong meron sila. Ganon din, nung nilikha ng Diyos ang tao,
ini-express ng Lord ang kanyang sarili sa mundo. Amen. Kaya nga sabi, God created man in His image and likeness. Maintindihan natin ang pagka-Diyos ng naglikha sa atin through the Holy Spirit. Amen. Gets? Amen. Parang medyo hindi arok. Arok ba? Imin nyo nga, alanganin eh. Mainam na yung arok kaysa naman tuloy ako, hindi pala na arok. Maliwanag ba? Oh, isa pa. Isa pa. Mainam na yung maliwanag. Nagkaliwanagan tayo. Oh, isa pa. Ang kaibahan nga sa Kingdom of Earth colonization or earthly colonization, mayroon ng kultura ang isang tao. Kailangan mo lang silang sakupin or i-overcome mo sila para maging colony. Pero sa Kingdom of Heaven, dito sa mundo, wala pang tao noon. Dinesign niya si Adan at saka si Eva na kagaya, kaparihas kung anong meron ang Diyos. Klaro na. Okay, at least maklaro na. Tingnan natin ang nature ng ating King, ng Creator. Exodus 34 verse 6, and he passed in front of Moses, proclaiming the Lord is compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So, kung sinasabi ni Moses dito na ang Lord pala natin ay compassionate and gracious God, slow to anger, kasarap isipin, ano? Dapat pala, noong nilikha tayo ng Diyos, original, kagaya niya tayo. So kung mayroon tayong mga pag-uugali na hindi kagaya sa Diyos, medyo nasalisihan na ng ibang kultura yan. Kultura na ng kalaban yan, hindi na kultura ng Diyos yan. Okay? The only way a kingdom can function perfectly is if it is ruled by a perfect king. If not, the king is no longer a king, but a tyrant. Susundan, naiintindihan niyo ba yung tyrant? Ha? Hindi nyo naintindihan? Pareha pala tayo. Ang tyrant kasi, or dictator, ito yung nagro-rule without limitations. At saka selfish. So kung ang king ay diktador, sarili iniintindi, hindi na siya king, dictator na siya. Tyrant na siya. Ang Diyos natin hindi tyrant, hindi siya dictator. Kasi kung hindi gano, kung tyrant siya, hindi na kingdom of heaven. Okay? Since a king owns everything and everyone in his kingdom, the key to a true kingdom is benevolence. Sa Bisaya pa, ang pagkamaluluyon. Ang pagkamahabagin ng Diyos, yun yung nagiging susi para nagiging kingdom of heaven ang mundo. Yes? Naintindihan niyo na ang nature ng Lord? So, ipinakita ko sa inyo ang main idea ng colonization, ang kaibahan ng earthly colonization at saka kingdom of heaven colonization. Narinig nyo ang nature ng Lord, ng Creator, that sabi ng Bible is, He is slow to anger, abounding in faithfulness, compassionate, and gracious. Ang katangian naman ngayon ni Adan noong siya likhain. Okay? Remember that the law was given ages after Adam and Eve was created. Nasaan na isinulat ang Ten Commandments? Sige nga. Sa? Panahon ni Moses. Sa bato. Ang galing. Tama. Sa bato siya inulat, pero anong part sa Bible? Sa Exodus ano? Ako na lang sasagot, baka gutom na kayo. Exodus 20. So ang layo pa. Ang tagal ng panahon nang inintay bago nagkaroon ng batas. Ibig sabihin, kasi sa panahon ni Adan, hindi kailangan ng batas. Wala. Imagine nyo na lang kaya ngayon kung dito sa UK walang batas. Gaano kagulo. Pero sa panahon ni Adan, hindi kailangan ang batas. Kaya ko sinasabi diyan, after Adam was created according to his image and likeness, he was given a physical body and the Creator breathed his very spirit into them. Genesis 2:7, the Lord God formed the man from the dust on the ground and breathed into his nostrils
the breath of life, and the man became a living being. Wala nang sinabi sa Biblia na kagaya doon sa pagpapagaling sa bulag na nagmasa ng putik, dinuruan ng Lord. Pero ang sabi lang ng Biblia, ang tao galing sa putik, nilikha ng Diyos. Wala pang buhay, pero hindi patay. Pastor, walang buhay pero hindi patay. Ha? Form na. Nagkaroon lang ng buhay nung sinabi ng Bible na hiningan ng Diyos ang tao, saka nagkaroon ng buhay. Maliwanag. Kaya nga, kung naalala nyo, after ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagtipon-tipon ang mga disciples, sabi niya, peace be with you. Sabi niya, receive the Holy Spirit. Ano nga ibig sabihin kapag ang word ay may prefix na RE? Before? Ha? Before? Before or ulit? Ulit. So, ang receive pala, nangangahulugan, ang Holy Spirit dati nang natanggap. Amen. Kaya nga, nung sinabi ng Bible, hiningan ng Diyos ang tao at nagkaroon ng buhay, Holy Spirit ang tinutukoy doon. Kasi siya yung governor, siya yung representative ng Lord para turuan tayo sa kalooban ng Diyos. Siya yung main na nawala sa tao noong nagkasala ang tao. Kaya nga, unang instruction agad niya, noong doon sa mga alagad, huwag kayong umalis hanggat hindi nyo tinanggap ang kapangyarihan sa itaas. Holy Spirit ang tinutukoy doon. Gets? Gets ba? Okay. The Spirit of God made the difference in human being and ignited life in Adam in three distinct ways. In the visible, invisible spirit of man, which being made in image of God, eternal. Ang tao, dati, sabi ko na ito sa inyo, ang tao dati, ang alam natin, soul and body lang, di ba? Ang tao, hindi lang soul and body. Soul, body, and spirit. Nakikita mo yan sa 1 Thessalonians 5:23. Hindi yan ang point ko ngayon. So, nung inihininga ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang Espiritu niya sa tao, ang invisible spirit ng tao ay eternal. Walang kamatayan. Nasusundan. Maliban pa doon, in the soul of man, mind, will, and emotions, nagkaroon ito ng ugnayan na although ang spirit ng Diyos at spirit natin ay nagkakasundo, na namuhay tayo sa physical or visible world, mayroong namamagitan. Kasi nga, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Okay? Kaya nga, in this way, the Spirit of God was our heavenly governor on earth. Amen. Pero, yung katawan mo, hindi mo ba alam na templo ng Espiritu ng Diyos? 1 Thessalonians chapter 6 verse 19, 1 Thessalonians chapter 3 verse 16, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya lang na hindi natin tinaglay ang Espiritu before na i-offer ni Jesus ang kanyang buhay kasi hindi na tayo naging karapat dapat na maging temple ng Holy Spirit. Pero before nagkasala, nung puspo sila sa Espiritu, ang sarap ng buhay. Nakaranas ka na ba ng ang spiritual life mo ay talagang grabe na kahit anong pangyayari sa buhay mo, walang kwenta, baliwala? Bakit? Kasi nag-overcome ka, nag-roll ka sa circumstances mo. Pero pag mahina yung spiritual life mo, hindi ka anointed ng Holy Spirit, naku, hindi problema lang. Matay na kaya ako. Hallelujah. Nasusunod ba? Okay, patapos na ako dahil hindi ako manhid na sa tingin niya sa akin, pero tingin yung kutsara na. Ang purpose ng existence ng tao, una, ito na nga yung pinag-aralan natin, to be fruitful, to multiply. So kahit hindi nakasala, magkaroon pa rin ng tao. Kasi nga, command ng Lord to multiply. To replenish the earth, to subdue and rule over all the earth. Ang humanity's job was to execute heaven's policies, legislations, and oversight on earth. Masusundan ba? Okay? To cultivate the life of the heavenly kingdom, manage the earth's natural resources, rule over the animals, and keep everything in order. Paliwanag. Well, nasanay na ata kayo na mayroon tayong screen. Maging flexible naman tayo. Okay, pang-anim na bigyan kong pansin the role of the Holy Spirit.
For a colony to function, it must have an open channel of communication with the king as well as the power to perform its responsibilities in accordance with the king's wishes. So kaya nga ibinigay ng Diyos ang Espiritu niya kasi hindi natin maintindihan ang pag-iisip, pananalita, ang language ng Diyos without the Spirit. Binigyan niya sa atin yon. Okay, kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 11, "For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God." Yes. Okay? 1 Corinthians 2:14, "The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned." Kagaya nga ng nakapalitan ko ng kuro-kuro ko no, sa Facebook, siya ay isang Muslim. Ang dami kong mga paliwanag talbog. Kasi ang sinahanap niya, saan daw sa Biblia na sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos at sambahin natin siya. Eh wala kang makita sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Pero hindi yun ang nangangahulugan na hindi niya sinabi, hindi siya Diyos. Amen. Ito pa, sabi pa niya, si Paul daw, gawa lang daw ni Paul yung Biblia. Kaya huwag kang maniwala sa Biblia kasi gawa lang ni Paul yun. Talbog. Ha? Ewan ko sino gumawa ng Quran. Ito na lang ang sinabi ko sa kanya, kaya mo hindi mo maintindihan yan kasi wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi doon, spiritual things are spiritually discerned. Nangangahulugan, hanggat hindi mo taglay ang Espiritu, hindi mo masabi na si Jesus ay Diyos. Pero the fact na masabi mo na si Jesus ay si Kristo, siya ay Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Role ng Holy Spirit yan. Medyo mahaba naming diskusyon, hindi ko natatapusin. Pero sabi ng 1 Corinthians 2:16, "For who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ." Maliwanag. Amen? Okay, last 2 minutes. It was the presence of the Holy Spirit that gave them authority and ability to rule over their environment. Naalala nyo? Remember na ang sabi ng Diyos, sabi ng Bible, God created man in His own image and likeness and He gave them authority to rule over all the earth. Sa circumstances mo, sa environment mo. Sabi ko nga sa post sa Facebook, ang greatest motivation of human spirit is to control the environment or circumstances. Pero sa totoo lang, sino nagko-control sa buhay natin? Tayo ba o tayo ang nag-control sa environment, sa circumstances, o circumstances ang nagko-control sa atin? Both. Halos sa lahat ng panahon, ang nagko-control sa atin circumstances, sa totoo lang. Ang masaklap pa noon kung pera ang nagko-control sa'yo. Sabi ng pera, ito lang ang pera, ito lang ang mabibili mo, ito lang ang pera mo, ito lang ang kaya mong ilibangin or aliwin sarili mo. Pero sabi ng 1 Timothy 6:17, God gives us richly all things to enjoy. Hallelujah. Hindi KJ ang Diyos natin. Baka sabihin nila, atin ka ng gawain ng Diyos, atin ka prayer meeting, KJ naman yan. No way! Ang Lord ang nagbibigay ng joy. Kaya ang sabi niya, ibinigay niya lahat ng bagay para tayo mag-enjoy. Amen. Tapos, minsan, mentality ng ibang Kristiyano or na ibang nakakilala sa Diyos, bakit ka naghirap? Kasi, pinitensya ko ito, nakakilala ako sa Diyos. Hindi nais ng Diyos na maghirap ka, hindi nais ng Diyos na malungkot ka, kaya nga ibinigay niya, sabi ng 2 Corinthians 8:9, although God is rich, He became poor for you to be rich. Amen? Okay? Tapos na yung 2 minutes ko. God gave us a kingdom. Nangyari kasi, kapag ang Diyos kasi natin, walang kamatayan, di ba? Anong tawag doon sa anak ng king? Prinsipe. Prince or princess? Hanggat buhay ang king, may papalit bang king? Wala. So, nilagay niya ang tao dito sa mundo, hindi siya mamamatay. Hanggat hindi namamatay ang Diyos, panatiling princess or prince ang tao. Kaso lang, ang kagandahan, ang nangyari kasi, kung paano ba Tagalogin itong i-impeach ng king ang sarili niya,
magiging king yung anak niya. Or, yung anak niya pupunta sa ibang lugar, yun ang territory niya, king siya doon. So, hindi tayo pwedeng magiging king sa langit. Mayroon tayong sariling teritoryo para maging king ka dito. Sabi ng Biblia, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos na dapat maging king sa mundo. May sarili tayong teritoryo. Sabihin niyo, Pastor, pag mamay-ari ito ng royal family. Nangangahulugan lang dyan, may authority ka to rule and control your circumstances and environment. Amen? Okay, so, ang kingdom of God pala is the governing influence of a king over his territory or domain, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, and lifestyle that reflect the king's desire and nature of his citizen. Noon si Adan at si Eva ay influensyado sila sa pag-iisip at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Lahat influensyado. May impact, may dating. Ang ibig sabihin pala, nung sabi ng Bible na, seek ye first the kingdom of God, sikapin natin na ang mga buhay natin ay influensyado sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Mangyari lang po yan kapag ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Amen? Challenge! Tapos na. Sabi ko sa inyo, 2 minutes eh. Do you now have a wider understanding when you say, seek first the kingdom of God? Amen. Amen? Amen. So, pag sumikapan natin na siya maghari, siya ang may influensya sa buhay natin. Are you seeking His governing influence in your life? Amen. Sa mga desisyon mo, nakasalalay ba ito sa Salalay. kalooban ng Diyos? Amen. Bago ka bumili ng isang bagay, bago mo gawin ang isang bagay, nakasalalay ba ito sa desisyon kalooban ng Diyos? Okay? Dapat. Are you a replica of your king? Amen. Nearly. Dapat, when the Bible says God created man in His own image and likeness, replika tayo ng ating Diyos. Conclusion, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Amen. May nalangin tayo. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, na maging sa ambon, Panginoon, maging sa panahon na ito ay nakapakinig kami ng iyong salita at pinaniniwalaan namin sa mga susunod na sandali, i-enjoy namin ang bawat minuto, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong Espiritu. Salamat sa iyong bugtong na anak. Dalangin namin na pagharian mo kami, O Lord God. Sa panahon na nakikipaglaban ang aming mga sariling kagustuhan or iginigiit namin ang aming sariling kagustuhan, we will learn to pray, O Lord, not as we will, but your will be done. Amen. And Lord, it is our prayer. Let your kingdom come and let your will be done. In Jesus' name. Amen. Amen. Panalangin natin yung pagkain at alam kong, yung prayer request pala doon sa mga mayroon. Thank you. Doon sa mayroon lang, hindi ito compulsory. Lalo doon sa bisita, hindi ito obligasyon, kundi ano lang ito, doon sa mga mayroong dala or mayroong sobre, taas natin sa Lord. Lord, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga nagiging katiwala mo lang kami sa biyayang ito na sabi ng Deuteronomy 8:17, ikaw pa rin ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan para mag-gain ng wealth, O Lord God. Kami nga ang nagtrabaho, pero ang lahat ng ito sa iyo nagmula. Kaya sa iyo po namin ibabalik at sa aming mga offer na ito, Panginoon, inaangkin namin na ang ibabalik mo sa amin gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At ikaw po nawa ang siyang patuloy, O Lord God, na magkupkup, magkalinga sa amin, especially doon sa mga higit na nangangailangan. At ano man ang mga panalangin na isulat, inaangkin namin, ipinagkaloob ko na sa pangalan ni Jesus. Amen. Pray natin yung pagkain para ano naman yung gutom na natin. Kay ano. Sige, pray na natin yung pagkain.
Lord, salamat sa mga pagkain, Panginoon, sa lahat ng naghanda, sa kanilang mga efforts, O Lord God, sa lahat ng kakain, at higit sa lahat, Lord, dalangin namin na pagpalain niyo rin po ang mga walang makain, ang iyong katapatan ay kanila din pong maranasan. In Jesus' name, Amen and Amen. Kainan na!